Gusto mo rin bang mag-work from home job or virtual assistant pero wala kang experience? Yung tipong wala kang idea kung paano gumawa ng portfolio para makakuha ng mga client. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng effective at attention-grabbing na portfolio para makatulong sa inyo sa pag-apply bilang isang freelancer or virtual assistant. Yung tipong wala kang experience, fresh graduate, as in zero knowledge sa pag-apply as virtual assistant, pero tataas yung chance mo dahil sa portfolio na to. Make sure to finish this video until end kasi hindi ko na kayo basta tuturuan kung paano gumawa ng portfolio. I-share at ipapakita ko rin sa inyo yung mismong portfolio na ginagamit ko na kung saan nakasungkit ako ng mga premium clients. Kumikita ako at nagbibigay ito ng income ng $800 per month, merong $1,500 per month, iba-iba po. Depende po sa task na pinapagawa sa akin. And yesterday lang, ito po yung na-close natin na deal na client. Ito po siya, 44,000 pesos or $800 per month po. 4 na beses lang ako magtatrabaho sa isang buwan. Pero grabe, di ba? Sobrang laking blessing yan. Kaya kung gusto mo na mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka lagi sa mga ina-upload ko mga videos. Bago natin ito umpisahan, comment down sa baba kung gaano kapogi si Kuya Renny Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back sa channel ng mga swabe. Nagbabalik ang inyong likod, Kuya Renny Boy, para magbigay na naman ng kaalaman sa inyo, especially kung gusto niyo ng work from home or gusto niyo mag-apply as virtual assistant. Sa video na to, tatalakayin natin kung paano ka makakagawa ng portfolio kahit wala kang experience or idea sa paggawa nito. Ano nga ba ang purpose or mga importansya ng paggawa ng portfolio para sa mga virtual assistant or mga freelancers. Pag-uusapan din natin kung ano-ano nga ba yung mga contents or yung mga dapat na nilalaman ng portfolio ninyo para maka-attract kayo ng mga higher paying clients. And lastly, ipapakita ko sa inyo yung portfolio na ginagamit ko na nakatulong sa akin para makasungkit ng client online at talaga nagbibigay sa akin ng passive income. By the way guys, kung hindi nyo pa napapanood yung video ko, okay, 5 non-voice job na pwede ninyong aralin kahit wala kayong experience, na yun, pwede ninyong pagkakitaan online kung gusto niyo ng work from home, ay link it up there, makakatulong sa inyo yan. So alam ko, naiinip ka na, kaya uumpisa na natin to. Kuya Renny Boy, paano nga ba ako gagawa ng isang portfolio? Wala akong idea, wala akong experience. Anong ilalagay ko dyan? All you need to do is to follow these 3 easy steps. Tip number 1 guys, find your niche. Aalamin mo lang naman kung ano ba yung niche mo, ano ba yung passion mo, ano ba yung hilig mong gawin sa buhay. For example, hilig mo mag-video editing, graphic designing, photo editing. Aalamin mo kung ano ba yung gustong-gusto mo talaga na ginagawa mo, na masaya ka kapag ginagawa mo, at sisiguraduhin mo na kayang-kaya mong gawin din. Okay, for example, marunong ka naman sa programming, marunong ka mag-coding, o kaya marunong ka mag-appointment setting, tapos marunong ka rin gumawa ng mga emails, mag-compose, yan. Pwede po yan sa pagiging freelancer. O di naman kaya, gusto mo lang makikipag-usap ka sa chat. Meron po tayong mga non-voice sa freelancing industry na kung saan mag-a-assist kayo ng mga customers sa ibang bansa sa pamamagitan ng chat. So yun, aalamin mo kung ano ba yung mga hilig mong gawin, ano ba yung passion mo, ano ba yung mga kaya mong gawin sa tingin mo. Tapos, pag-aralan mo kung paano ka magiging professional sa trabaho na yan. For example, napili mong landas is video editing. Okay? Sa video editing, guys, although napakalawak niyan, maraming dapat aralin. Pero syempre, kapag meron kang basic knowledge sa pag-video editing, sobrang mamamonetize mo yan at mapapakinabangan mo yan. So, since nahanap or naisip mo na kung ano yung niche mo, ano ba yung kayang-kaya mong gawin? Okay? Ano ba yung trabaho na parang basic lang sa'yo, pero kapag inaral mo, hindi ka mahihirapan. So, kung ikaw hindi ka pa sure at hindi mo pa nahanap yung niche na gusto mo or kung ano talaga yung passion mo, baka magkaroon ka ng idea sa mga listahan na to. I-comment mo sa baba kung ano yung napili mo para gagawa ni Kuya Renny Boy ng tutorial yan sa mga future uploads ko. Okay, kung nakapili ka na ng niche mo at naisip mo na, ay, ito para sa akin to, kayang-kaya kong trabahuhin to. Punta na tayo sa step number 2, join free online courses. Okay, maghanap kayo kung saan kayo pwede mag-enroll, mag-subscribe, like mga websites, may mga Facebook page na nag-o-offer ng mga free online courses na kung saan mas mapapalawak nyo pa yung idea ninyo dun sa certain niche na napili ninyo. Okay, for example, napili ninyo is copywriting or video editing. Yan,
makakakita po kayo ng mga tutorials, mga courses, mga step-by-step procedure kung paano ginagawa yung mga techniques, mga strategy, kung paano mas gumaling dyan sa niche na yan. Mas maganda guys, pumili kayo ng mga online courses na nakakapag-provide ng certificate. Okay, yung mga certificate kasi na yan, pwede ninyong i-attach or ilagay sa portfolio ninyo na talagang maipagmamalaki ninyo kapag nag-apply na kayo as virtual assistant. So, tip number 1 natin, nakapili ka na ng niche, okay, ng passion mo, ano ba yung hilig mo talagang gawin. Pangalawa, na-improve mo na, nagkaroon ka ng malawak na knowledge or idea dahil sa mga courses na tinake mo, at nagkaroon ka pa ng certificate. Punta na tayo sa step number 3 natin. Use Canva templates. Okay, napakarami yan guys. Sa Canva lang, punta lang po kayo sa Canva at makakagawa na po kayo ng portfolio ninyo kahit wala kayong experience. At dahil wala kayong idea sa pag-video editing, hindi na ngayon dahil nagawa nyo na yung step number 2 natin. Kahit fresh graduate tayo, wala tayong work experience, kahit hindi tayo nakapag-call center, meron naman tayong mga certificates at meron na rin tayong maipagmamalaki na skills na pwede na nating ilagay dun sa Canva template. Okay, napakaraming templates po dyan na kung saan pwede kayong gumawa ng portfolio sa napakadaling paraan. Ang kagandahan kasi sa Canva guys, napaka-aesthetic, napaka-professional po ng mga templates na pwede nilang ipagamit sa inyo. And actually, si Kuya Rene Boy, dyan lang rin ako kumuha or gumamit ng templates na kung saan talagang nakakasungkit po yung portfolio na ginawa ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo at the end of this video. Pero syempre, bago ko muna ipakita sa inyo kung ano nga ba yung mga content or mga dapat na nilalaman ng isang portfolio, sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung mga benefits, okay, ng pagkakaroon ng isang portfolio bilang isang aplikante sa freelancing industry. Okay, benefit number 1, it will showcase your experience and skills, okay? A portfolio will showcase or highlights your skill set. Kung ano ba yung mga skill set na meron ka, ipapakita po niyan. And i-highlight din yan kung ano ba yung mga accomplishment na meron ka, ano ba yung mga webinars and courses na na-attendan mo na. Ito po ang kagandahan sa portfolio. Kumbaga para mas professional way to sa pagpapasa po ng resume, okay? Kumbaga ang portfolio po ay magsisilbing 3D, okay? 3D ng mga resume ninyo. Kasi po dito sa portfolio, makikita po dito yung mga sample works na ginawa mo before, yung mga testimonial, mga katunayan na meron ka talagang mga nagawang trabaho, mga certificates, kasi may mga images kayo and videos na pwedeng i-attach. Number 2, it will demonstrate your work quality. Ibig sabihin lang ito na since meron kang portfolio, de kalidad yung mga trabaho na i-flex mo dun sa employer or yung papasahan mo ng portfolio mo. Number 3, it will build trust and credibility. Kumbaga, mas magtitiwala ang isang client sa isang aplikante na kaya magpasa ng portfolio kaysa dun sa wala. Kasi dito sa merong portfolio, makikita ka agad ng potential ng employer mo, ito magaling pala to. Ito talagang meron tong sinabi. Ito talaga kayang-kaya pala nitong gawin yung trabaho. Kumpara dun sa walang pinasang portfolio. Number 4, it will enhance your brand image. Kumbaga, talagang ihihiwalay ka nito sa ibang competitors. Guys, ang freelancing industry, hindi naman sa pag-ano guys, hindi naman sa dinedemotivate ko kayo, medyo saturated na yan. Sobrang daming nagtatrabaho yan guys ngayon, ng mga Pilipino, ng mga Indian, ng mga taga-ibang bansa para makakuha ng mga dollars sa mga foreigners, sa mga Western countries. Yan, napakarami nyo po. Pero, kung meron kang portfolio, talagang ihihiwalay ka yan sa mga regular applicants. Okay? Last but not the least, it will attract higher paying clients. Guys, kapag meron kayong portfolio at sobrang na-impress ninyo ang isang client, okay, nakita nila yung profile ninyo sa onlinejobs.ph, grabe, ang ganda ng portfolio nito. Ang ganda ng editing skills, ang ganda ng mga elements niya sa mga pag-video editing. Sobrang nakaka-attract po yan ng mga higher paying clients. Kaya, napaka-importante ng pagkakaroon ng isang portfolio. So, natapos na tayo sa mga benefits or importansya ng pagkakaroon ng portfolio. Kaya guys, kung gusto niyo mag-freelancing or kung gusto niyo maging virtual assistant, siguraduhin niyo na meron po kayong portfolio. And this time guys, papakita ko na sa inyo yung mga contents or yung mga dapat na nilalaman ng portfolio ninyo, at kasabay po niyan, i-flex ko na rin sa inyo yung portfolio na ginagamit ko kung saan nakakasungkit po ako ng mga higher paying clients din po. So, yung pinaka-front page ko or first page dito sa aking portfolio is yung title or job position ko po. So, ang nilagay ko dyan is content creator para magka-idea yung client o yung mga bibisita po sa profile ko. So, makikita nila na isa po akong content creator. So, kung ikaw, nag-apply ka as video editor, lagay mo dyan video editor agad. Or kung ikaw naman ay isang copywriter, lagay mo na dyan agad copywriter. So, number 2,
introduction, and position you are applying for. So, magkakaroon na agad ng idea yung client. Ito, nag-apply ito bilang isang social media manager, as video editor, as appointment setter, or general virtual assistant. Yan, dyan po magkakaroon ng idea yung client. Kaya dapat, dyan pa lang po sa introduction, ay, nakalagay na po yan. Okay? Sa second page naman guys, kung napansin ninyo, nandito yung Hey, I'm Rene. Tapos nandito rin po yung position na ina-apply ako. Pero pwede rin kayo magdagdag dyan ng mga phrase like, Hey, I'm the one you're looking for. Yung mga ganyan. Para talaga makahook ng mga clients or ng mga visitors dito sa ating portfolio. Naglagay rin ako dyan guys ng image na medyo okay po yung quality. Make sure guys na ang ilalagay ninyong picture dyan is updated and at the same time dapat medyo professional po yung dating. Sa third page guys, pwede nyo naman ng pagsamahin yung educational tsaka yung mga work background ninyo. Okay? Especially kung wala kayong masyadong work experience, pwede naman yung educational background nyo. And kung wala po talaga kayong skills at all, pwede yung isama na dyan yung mga webinars, yung mga tawag dito, yung mga courses na talagang sinalihan ninyo para mas matuto pa kayo sa isang field or sa isang niche, okay? So, sa work background din, mas maganda rin kung maglalagay rin po kayo dyan ng mga images na nagtrabaho kayo sa ganitong company. Ito po yung larawan ninyo na nag-work kayo sa ganitong lugar, sa ganitong agency. Yan po, kasi mas makakatulong po yan na mabuild po talaga yung trust ng client na tumitingin sa portfolio ninyo. So, dito naman sa next page, makikita nyo dito guys yung mga services na kaya kong i-offer sa mga clients, okay? Nilagay ko rin dito yung mga softwares, mga tools na kayang-kaya kong gamitin, okay? Siguro ikaw, kung wala ka pang experience, since dumaan ka nga sa second step natin kanina, inaral mo yung mga online courses, yung mga free webinars, nakuha at natutunan mong gamitin yung mga online tools, pwede mo na siya ngayong isama dito sa portfolio mo. So, nilagay ko dito na kaya-kaya ko na gumamit ng Canva, ng Photoshop, ng CapCut, TikTok, yan, Instagram, yan, lahat yan, kaya-kaya kong i-manage. Okay? Since nag-apply din ako before as social media manager. So, kung meron ka pang ibang mga software na alam na gamitin, pwede mo rin yung i-highlight dito sa part na to. At syempre, hindi mawawala yung sample works. Okay? Yung mga tinrabaho mo before. Okay? Yung mga videos na inedit mo, yung mga photos na inedit mo, kung ilang clients na ba na-handle mo before, magbigay ka ng mga sample copywriting templates, mga ganyan-ganyan, kung paano mo ginagawa yung trabaho mo before. At kung ikaw wala kang experience, katulad ng binanggit ko kanina, pwede ka na pong gumawa using Canva, okay? Pwede kayo mag-edit ng videos using pexels.com, pixabay.com, or yung tinatawag na Pinterest. Kasi sobrang makakatulong po sa inyo yung mga website na yan para makakuha po kayo ng mga stock images. Itong mga website na nabanggit ko, ito po yung mga makakapagbigay sa inyo ng mga quality or yung mga HD na mga images, video clips na magagamit niyo sa video editing or sa photo editing, okay? So, since meron na nga kayong idea, pwede na po kayo magumpisa, gumawa kayo ng 3 video, lagyan niyo ng mga background music, lagyan niyo ng mga captioning or auto caption. Yan kasi talaga makakatulong po sa inyo para mapaganda pa lalo yung portfolio ninyo. So, sa video editing, 2 to 3 videos, pwede na po. Pwede ninyong i-flex dyan. Sa photo editing naman, at least 3 to 5 images. Okay? Or kung kaya-kaya ninyong gumawa ng mga Google Ads, Facebook ads, sobrang makakatulong po sa inyo to enhance your brand image. And next part po tayo guys, testimony, okay? Kung wala pa kayong naging clients before, syempre mahihirapan po kayong maglagay dito. So since si Kuya Rene Boy, meron na po ako mga clients before na na-assist or natulungan po talaga bilang isang virtual assistant, nagbigay po sa akin sila ng mga testimonial. So i-add nyo na to in the future kapag meron na kayong portfolio, nagkaroon na kayo ng mga clients, talagang nakapagbigay na kayo ng service at nakatanggap na po kayo ng pera, dito nyo na po ilalagay sa testimonials or testimonials yung mga client na nagbigay sa inyo ng recommendation or review. Okay? And lastly guys, ang napaka-importante, contact details. Okay? Kung saan kayo pwedeng i-reach out or kung saan kayo pwedeng i-message ng client ninyo. Email ba, Viber, WhatsApp, or Telegram. Kahit anong payment or kahit anong tawag dito, messaging channel, ilagay nyo po dyan kung saan po kayo talaga madalas mag-reply. Ayan po yung ilalagay ninyo sa last part. So that's it for today's video. Sana nakatulong ulit yung video na to ni Kuya Rene Boy para makagawa kayo ng napaka-solid or killer portfolio. Kung sa tingin mo nakatulong sa iyo yung video na to, palik naman ako kaswabing tunay and hopefully kita-kits po tayo sa next video natin. Make sure na naklik niyo yung notification bell para maging updated kayo kapag in-upload ko na yung video ko ng mga companies na nag-o-offer ngayon ng work from home setup para sa mga walang experience. Before we end this video, shoutout din sa lahat ng graduates sa ating call center training, Bold Minds Academy, Batch 30. Sa lahat ng mga gustong umabot sa Batch 31, meron pa po natitirang 2 slot. Para makahabol at makasali, comment sa baba ng #scholar at i-PM nyo ako sa aking Facebook page, Kuya Rene Boy Official,
para maisingit ko kayo at mabigyan ko na kayo ng form. Libo-libo na nga nakapasa sa ating call center training, nagkaroon ng certificate, at syempre marami pong natutunan when it comes to mock call, mock interviews, lahat ng mga fundamentals sa pag-apply sa call center, tinuturo po rin namin yan dyan. And meron din po tayong ESL or English as Second Language to improve your English communication skills na magagamit nyo rin sa pag-a-apply bilang isang virtual assistant or freelancer. And hindi lang po siya pang call center guys ha, para rin po to sa lahat ng mga nag-a-apply as virtual assistant or freelancer, dahil meron po tayong ESL or English as Second Language para ma-improve palalo yung English communication skills ninyo at magkakaroon kayo ng malawak na idea kung paano mag-assist ng customer at kung paano sumagot sa mga interviews. Shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout dyan. God bless us all.